Hi! So, time check is 2:20. Ang school bus po ay darating dito around 2:28. So, let's wait sa ating... Say hello. Hi! Sa ating second grader na dumating. So, day off ko ngayon. Last Monday and Tuesday, nag-education lang kami. Monday, Tuesday, puros education lang yon. And then, today is day off ko. So, come here. No, so nagpa-interview sa mga facilities. Exploring na natin yung mga options sa mga part-time kasi if like kailangan mo ng extra, so kailangan natin ng part-time or mga PRN position. So yon, kanina lang nabigyan ako ng offer. So let's see, balitaan ko kayo if ano yung maging decision natin. So chika ko din later yung gastos natin from yung pagpunta like St. Luke's up to plane tickets hanggang dumating, and then yung nagastos din namin dito sa first month, mga ginastos namin sa bahay, sa pagkuha ng bahay, mga ganun. And if kaya pa natin gawin ay yung monthly budget, since andito na yung mga bills namin for 2 months, so meron na tayong comparison. So pwede na tayong mag-vlog regarding the monthly budget ng family of 7 dito sa Indiana. So yon, so stay tuned guys. Na to ni, hadlock to ka nimo ni. Hadlock to nimo. Tungnaw man to siya. Gitog na siya, init man. Init. Update doon sa school bus kasi may app naman kami na track namin kung saan yung school bus. So from 2:28 delay daw sila ngayon. So target na ma-drop yung mga bata dito sa amin ay 2:36. So balik muna tayo saglit. Yay! Nana! Okay. Yeah, it's there. That's Ate Bamba. Hi! Hi, Ate. Where's your jacket? Hi! Oh, come here. Hi! Okay, let's go. Go. How's school done? Okay, kapoy, dili ra. Wait. Okay. Thank you. So, time check, it's 2:34. Isa ng 2:34 na kinuha sa ng school bus dito kaninang umaga ng 7:28. Yung araw, nakabalik na ang aming estudyante, ang aming second grade. Later, around 3, darating din yung aming high school, yung grade 11. And then around 4, darating yung aming middle schoolers. So, ayan. So, hi! So, ayun. Time check is 3 p.m. So, kakatapos lang din ng isang phone screening ng isang facility. So, today nga ay day off ko. So, lahat ng mga pwedeng gawin ay ginagawa ko for today. So, ang dami kong appointment today. Yeah, it's my 5th appointment for the day. Meron pa ako mamaya at 4:10. So, kailangan ko mag-undergo ng health screening din sa isang work na yung nag-offer sa akin kanina. So, yeah. So, but ang topic natin ngayon ay yung long overdue natin na pag-uusapan na gastos. So, usapang gastos tayo today. So, real quick lang to kasi kailangan ko din pumunta agad sa health screening. Medyo busy tayo ngayon kasi bukas, Thursday and Friday, shift duty ko po ng 12 hours shift. So, dalawa
And then, may lakad kami sa weekend. So, medyo busy-busyhan tayo ngayon. So, yun nga. Let's go na sa ating gastos. So, yun, mag-start talaga ako dun sa Philippines pa. Kasi yun yung pagka-current namin. Kasi everyone is interested din everyone ay interested sa aming gastos for a family of 7. So, hindi birong gastos ka. So, yun lang. Tapos, konting tips na din para sa mga may mamalaking family like us. So, kinakaya. So, yun. So, doon sa pagka-current namin, nag-book na kami ng ticket kagad. February yon. So, ang aming St. Luke's na book ay March. So, February, that was February 20. So, nag-card kami February 20. By February 21, nag-book na ako kagad. Or, nung gabi din yun ng February 20, nag-book na ako kagad ng St. Luke's. Nag-book na ako ng biometrics. Nag-book na ako din ng hotel. So, Airbnb pala. Airbnb. So, yun din yung kasagsagan ng yung issue sa Iran and US. Yung medyo nagmahal yung mga pamasahe, yung nagmahal ng gas. So, perfect timing yun. Perfect timing, ang laki ng gastos. So, yun. So, nag-book ako ng ticket noon for family of 7. Umabot kami ng 90,000. So, nasa 12 to 13,000 each. Now, regularly lang naman if 1 month or 3 weeks before ka mag-book doon sa amin, Dipolog to Manila, ay nasa 6 to 7,000 lang naman. Yun, yung round trip na yun, ha? Tapos yung nakuha namin is nasa 12 to 13,000. So, umabot ako ng mga 90,000. So, ang laki. Ang sakit. Pero wala kang choice kasi kailangan mo pumunta ng Manila. And then, nag-book din ako ng Airbnb. So, pinakamuro na nahanap ko na ma-accommodate kami lahat is nasa 3 to 5,000 per night. So, nandun kami ng 9 nights, 10. Yeah, 10. Kasi 25K yung nabayad ko. 25,000 for 10 nights, 11 days. Kasi nga, based on sa previous na vlog ko, is tinuloy-tuloy namin yung medical, biometrics, tapos nag-ano din kami ng date, ng time na in case na may mas sputum, mayroon pa kaming 3 working days, tsaka mag-interview. So, yun. Para, syempre, hindi na need na mag-rebook ng ticket kasi hassle din yun kasi ang dami namin. So, kailangan planado talaga. So, yun nga, naging schedule namin nun ay Monday ng medical, Tuesday yung for vaccination. Nag-allot pa kami ng Wednesday, Thursday, Friday. In case na may mas sputum sa amin, mayroon pang 3 working days. And yun yung biometrics namin ay nilagay namin sa Friday afternoon. So, in case na may mas sputum talaga, so, pwede pa magpunta sa Parkal ng hapon. But, by God's grace, wala namang na-sputum sa amin. So, diretso lang kami sa biometrics noon pagka Friday noon. Tapos, yun nga, yung na-share ko sa inyo yung na-risked na interview namin na pinuntahan pa rin namin. So, back to gastos. Yung, umabot pa kasi kami nung yung last price na 28,650. So, sa amin is times 3 na kasi yung eldest namin na son ay 15. So, 14 above ata yun. Ang adult na siya. So, 28,650 times 3. That's 85,950. Plus yung mga children ay 13,910 times 4. 55,640. So, total namin nabayad sa St. Luke's. Cash yung binayad namin. 141,590. Super. Ang sakit. Pero kailangan. So, yun. Laban lang. Yung plane ticket namin, 90,000. Airbnb, 25. So, nasa 256,000. So, hindi talaga yun bababa sa 300,000 yung nagastos namin. Kasi may mga Grab. Gastos ka pa ng Grab. Pagkain. Hindi pa kasama yung pagkain sa 256,000. So, pagkain. 7 kami. May mga binata. So, mahal. Although nagluluto-luto kami, pinili talaga namin mag-Airbnb para makapagluto. At least laking tipid na din ba? Hindi kami palaging nagpa-fast food. So, pag nagpapasyal lang, yun lang. Kasi nagpapasyal, nakakapag-fast food or restaurant. Pero minsan lang, mostly, nasa Airbnb lang kami. Nagluluto kami. Bumili kami ng groceries, rice, like anything. Nagluto para less. So, yun.
And syempre mga Grab, and syempre pag may kids, hindi mo talaga hindi mo talaga ma-avoid na makakagastos ka talaga kahit anong sabi mo na no, sabi mo na no, wala talagang gastos dapat ngayon. So sa mga nanay dyan, imposible talaga. So meron talagang konti, di ba? Hindi naman talaga, although hindi yung malaki kasi nagpipigil ka nga ng gastos. So meron pa din. So hindi siya bababa talaga ng 300,000. I think nasa 310 to 320 yung gastos namin dun sa Manila trip pa lang yun. So imagine na lang. So hindi pa kami nakakaalis, yun na yung gastos. And plus, meron din kaming isang malaking gastos din kasi nung nagpetition kasi yung agency namin, hindi ko kasi agad binayaran yung visa fees ng mga dependents ko. So pinili namin na magka-visa bago kami nagbayad. Although, hindi naman din namin kasi preference din namin. Hindi siya preference kasi wala naman talaga yung pera, walang pera. Pero, if you can, so you have to pay na lang in advance para hindi na siya maging, hindi na siya maging iisipin po ba. So, sa case namin ay, 6 yung dependents ko, so nasa $2,070. It's 345 yun, 345 each, so nasa $2,070 US. So nasa 126k, pero may mga charges yung bank. Yun ang pinakamura na nakita ko pinakamura na makapag-wire transfer, makapag-reimburse sa aming agency yung binayad nila na visa fees ng aking 6 na dependents. So nakagastos ako ng around 130,000. So, kung iano mo yung 2070, that's around 226 lang. Pero syempre may mga charges yan. May mga so mga 130 nga yung nabayad ko doon sa Security Bank. Kasi depende lang naman kung saan ka na bank na may account na gumagawa ng wire transfer. So yun, nagpa-assist lang ako sa Security Bank. Yun lang. Kung kayo din, pa-assist lang din kayo sa inyong mga banks. So, mostly naman ng mga banks nag-a-assist sila ng ganyan. So, for wire transfer pa US. So, yun. That's 130. So, yung 300,000 na nagastos namin sa Manila plus pag-uwi, nagbayad kami ng 130,000 na fee bills ng aking 6 na dependents. So, plus, nag-book na din kami ng actually, ang tagal naming nag-book na visa, approved kami ng March 31 issued na yon. Dumating yung mga visas namin April 1st week kasi pinadala pa kasi sa agency kasi pinadala yung visas namin, so pinamail pa, so umabot siya ng mga 1 week bago dumating sa amin sa Dipolog yung visas namin. So, sana ay May. Pero, hindi namin din alam, maybe, na din yun ni God na deployment sana namin is May. Pero, hindi ko alam kung bakit. Kasi, siguro dahil dun sa reason na na-delay nga, na risked nga yung namin, yung visa interview namin. Kaya, minove nila sa June. So, since na okay naman kami doon March 30, hindi na kami natuloy yung reschedule namin kasi na-approve kami doon sa aming original schedule. Pero hindi na din na-change yung aming deployment date, which is June 15, yung dumating talaga kami dito sa US, so June. So, April yon, meron na kaming visas. Natagalan din kami sa paghahanap ng ticket kasi hindi talaga. Kung nakita niyo yung vlog ko sa flight, magkahiwalay kami after sa Narita, Japan kasi naghanap talaga kami ng murang ticket. Hindi na ako nagpa-book sa aming agency kasi yun nga talaga yung ideally talaga is nagbo-book sila kasi gusto ng agency na magkakasama talaga yung family. So sa amin kasi ayaw naman naming maiwan yung iba. Gusto namin sama-sama. So choice namin yun na isama nilang lahat kasi sana naman, yung initial plan namin talaga kasi hindi kakaya ng budget namin is yung maliliit lang na 2, tapos susunod yung 3 malalaki kasi pwede naman sila mag-travel alone. Pero yun, last minute na sabi namin na pag makahanap tayo ng murang ticket, go tayo. So ayun, grabe talaga sa lahat ng natingnan namin ang mamahal-mahal ng ticket that time. Pero
may nakapagsabi lang sa amin na you should try Google Flights. So yun, nag-try kami sa Google Flights. May nakita ako na ang murang ticket. Imagine, 2,400 yung ticket ko. Ako lang mag-isa yung kinuha ng agency. Sa maniwala kayo sa hindi, nakahanap ako ng flight ticket na $658 each. Tapos yung mga kids na malilit ko ay $555. Ang layo sa 2,400. Ang layo talaga. So, overall, ang nabayad ko lang sa 6 ko na dependents ay 233,000 pesos. So, yun. So, yun parang naiyak talaga ako na, oh my God, Lord. So, ano talaga, na-approve talaga yung wish ko talaga noon kasi nag-birthday pa ako noon. Nang May, sabi ko, Lord, sana naman, yung gusto ko talaga, hindi ko alam kung anong plano mo, pero pwede ba na i-wish ko na sa birthday ko na sana sama-sama kaming lahat na umalis. Kasi parang hindi ko kakayanin pag may naiwan pa ba. Parang, kung nanay ka, alam mo yung feeling na yun. So, yun, nakahanap na ako ng ticket na 233,000. So, add nyo na rin yun sa aking gastos. 233,000. Plus, nag-book ako ng Airbnb ulit doon kasi pa-Cebu kami. Pinili namin yung Cebu kasi yun din yung pinakamura na ticket. If pa-Dipolog to Manila kami, imagine that time, mahal pa din yung ticket. Imagine kung gagastos kami ulit ng mga 50 or 30,000. Wala na talaga matitira sa pocket money namin. So, and syempre, sabi nila mas okay naman daw talaga sa Cebu kasi mas mabilis. Yun yung sabi nila. So, totoo naman, smooth naman yung namin. Hindi namin na-experience yung sa NAIA na immigration. So, I cannot speak for them. So, yun lang sa akin is yung sa Cebu, smooth naman. So, good choice. So, ang gastos namin sa Cebu ay nasa 1,000 lang na pamasahe each. So, nasa 7,000. 7,000 kasi yung mga bata is nasa around 800. So, mostly, nabayad ko around 7,000 to 8,000 lang din yung nabayad ko sa airfare. Hindi, barko yon, Dipolog to Cebu. So, nasa ganun lang na range. Imagine kung mag-aeroplano kami to Manila. Mas mahal pa. So, yun, Cebu. And then, nag-Airbnb kami ng 2 nights. I think. Yeah, so nagastos namin lahat, food, ticket namin sa barko, and then Airbnb ay nasa 30,000. I think next day kami ng 3 nights. Yeah, nakapag-rest talaga. It's highly, para sa akin, if may mga bata ka, wag talagang diretso-diretso yung flight, yung biyahe nyo, kasi may exhaust talaga. So sa amin, based on experience, kasi may maliit kami, nakatulong talaga yung namin. 2 nights pala, 3 days na stay sa Cebu. 2 nights doon sa One Pacific. Parang din siya, condo kasi nakakapagluto din kami doon. One Pacific din sa Cebu. Newtown yun sa Cebu. Malapit sa International Airport. So, nakatulong talaga na nag-rest talaga kami doon sa Cebu prior to flight namin pa Narita and then pa US. So, yun. Nakatulong din yung simulation namin sa mga bata. So, before pa kami talaga umalis, before pa talaga kami nag-current, palagi namin silang pinapanood ng videos para at least alam nila yung expectations nila, and then hindi din sila mabiglaan, alam nila. So, yun, all throughout the flight, natulog lang sila talaga. So, ang galing. Imagine, yung asawa ko lang yung kasama nila. Kasi hanggang Narita lang kasi kami na magkasama lahat, and then, sila pa, yung Narita to Newark. Kasi yun yung ticket nila na mura. Newark to Chicago. Sa akin is diretso na sa Chicago and to South Bend. So, nangyari sa kanila is, pa Chicago lang talaga yung ticket na yon, yung 233,000. Tapos, Chicago to dito sa amin sa Indiana ay nasa 2 hours lang naman. So, my friend naman kami doon sa Chicago, yun lang din naghatid sila sa kanila papunta dito sa Indiana. Doon sa hotel namin sa Elkhart, Indiana. So, yun, malaking tulong yun. So, yun, 30,000 lang yun. Yung terminal fee namin, i-type ko na lang siguro kasi nakalimutan ko. Basta nasa Google lang din, and then, pag-edit ko nito, i-type ko na lang din yung terminal fee namin. So, yun. Yun yung total gastos namin before kami dumating sa US. So,
For yung mga may malalaki na family, so do your research talaga kasi lahat naman may paraan. So if may budget kayo, ano talaga, mas maganda. But if wala naman kayong masyadong budget tulad namin, so ano talaga, it will take you a long way, it will, makakatulong talaga sa inyo kung mag-research talaga kayo ng maigi. And syempre, pray na din kay God na makahanap ng mga magagandang deals and murang deals. And syempre, priority pa rin natin yung safety. So, yun na. So, dumating na kami sa US. So, dito na tayo. So, sa flight namin, wala naman kaming gastos siguro sa flight. Aside sa breakfast dun sa airport, dun sa international airport, nag-breakfast lang kami. Yun lang yung gastos namin. And then, tubig. Kasi, di ba, tubig, hindi naman allowed sa terminal yung tubig. So, pagpasok mo, bibili ka ng tubig sa Narita. I think nasa ilang ano ba yun. Masa mura lang naman. Yun lang yung gastos namin, tubig lang. Sa airport, sa flight. Throughout the flight, kasi libre naman yung pagkain dun sa flight. So, yun. And then, yun lang yung gastos namin. And pagdating, thankful talaga kami sa agency kasi nagbigay sila ng 3,000 na housing allowance. So, dun kinuha yung hotel. Tapos, yung sobra nun ay yun na yung magagamit namin sa mga housing na. Magagamit namin yung pera din after. So, yun yung pinag-book ng hotel. So, usually yung hotel nasa 100 something lang naman. Yung sa akin, 135. Tapos yung sa mga kids na hotel, room na is nasa 105. So, around 240 per night sa amin. Kaya, yun lang yung rate namin sa hotel, sa Holiday Inn that time. So, ano talaga, sinikap talaga naming makahanap ng apartment kaagad para at least matipid pa namin yung sukli ng 3,000 kasi yun yung sobra, yun yung makukuha mo. So sa amin, nakapag-stay kami kasi nahirapan din kami maghanap ng 3-bedroom kasi mahirap talaga kasi family of 7 kami, dapat is 4 bedrooms. So swerte na din kami, nakahanap kami at pinayagan kami sa 3-bedroom dito. So yun, naka-transfer kami 4th day. Actually, na-approve kami ng 18. Dumating kami sa US ng 15. So, 16, 17, 18. Okay na sana. Pero pinili namin na... hindi pala. 16. 17 pala kami na-approve. 18 kami nag-move in. So, yun. Sa 3,000 housing allowance ko, nakatanggap pa ako na around 1,900. So, yun na din yung ginamit namin sa move-in fees namin. So, dito na tayo sa move-in fees. Kasi June 18 nga kami na-approve. So, June 18 kami na move-in namin June 18. So, dito, inaano nila yan, pinaprorate nila yung rate. Kasi usually, monthly kasi yung dito, first of the month to 30 or 31st. So since 18 kami, so na-prorate yung rent namin na 1,700 na rate, na-prorate siya into $831. So, June 18 to June 30 yon. So, $831 yung prorated namin na rent for the month of June. Tapos, meron kaming conditional na approval kasi wala kaming credit score, wala pa kaming SSN that time. So, nag-add on lang sila ng $125 na move-in fee. Plus, yung security deposit namin na $175. So, ayun. And then, prior ka din maka-move in, kailangan mong i-transfer yung utilities sa pangalan mo. Prior ka nabigyan ng susi. So, nakagastos din ako sa Mishawaka utilities ng $100. So, a total of $1,231 yung nagastos namin sa pag-move in dito sa apartment. So, 131. So, yan. So, depende talaga yan, ha? Depende yan sa mga apartments. Depende yan sa mga, So, ang sinishare ko lang sa inyo ay yun lang talagang na naranasan namin or na-experience namin na yung nangyari sa amin, yun lang. So, for your reference lang naman to, guys. So it depends pa din. So, depende pa din yan sa lugar, depende sa circumstances, depende sa panahon. Yun. So, after that, namili kami ng mga gamit and we chose to, to buy yung mga mura lang talaga na mga gamit. Yung beds namin na binili that
earbuds lang. So, around yung sa mga kids nasa 20, less than $20 lang. Kasi madami. Hindi namin afford talaga na bumili ng yung mattress talaga. Kasi ang dami namin. Yon, so, hindi ko na siya maisa-isa. Kasi yun lang na basic lang. Plato, kutsara, baso, mga tinidor, mga kutsilyo. Nag-initial na din kami ng grocery like bigas, yung ulam, naluto, yung mga oil, mga anything na panluto. And syempre yung mga sabon, kailangan. And that time, meron pa ako mga toiletries na dala from the Philippines. So, hindi na ako bumili. So, yun lang na bili namin. So, nakagastos ako sa Walmart that day. Yung move-in day namin yun, nagastos ko yun is nasa $900 lang. So, kasi nga airbed lang, hindi kami bumili ng mattress. Nagbili lang kami ng yung mga ganito. Yung ilaw. Kasi, yung mga kwarto na dito walang ilaw. So, yun, kailangan mong bumili ng ganyan. Yung mga basic lang talaga na basahan, yung kailangan mo lang talaga, the following day lang din kami nakagastos na. So, aside from 900, gumastos kami the following day kasi kailangan pala namin ng vacuum. Yun talaga, ang hirap mag-budget sa simula kasi hindi mo pa talaga alam kung ano yung mga kakailanganin mo. So, pag tingin namin, ay, kailangan pala natin ng vacuum. Ay, oh my God, sorry. Bumili kami ng vacuum. Hindi namin na-explore lahat that time kasi busy din that time. So, nakagastos kami ng around $199 for the vacuum. Pero maganda naman yung quality niya. So, okay lang din kasi long term naman yung plano natin gamitin. Hindi naman natin gagamitin ng short term lang. So, long term yun. So, $199. Hindi ko alam kung may mas mura pa or mahal ba yun. Hindi ko din alam. So, wala kaming time mag-research nung time na yun. So, hindi din kasama sa apartment namin yung microwave. So, bumili kami ng microwave. So, yun, $70. Yun yung mga additional na gastos namin. Plus, syempre, nakagastos kami sa Costco. Kasi yung mga iba din, may mga kailangan din, di ba, na iba. So, depende talaga yun sa family. Depende yun sa inyo. Preference yun. So, yung ito-total ko na lang talaga sa baba dito sa video ko kung magkano lahat ng nagastos namin sa pag-move in namin plus yung mga nabili namin lahat. So, ito lang naman para magka-idea lang kayo na kung anong ma-expect nyo na mga gastusin. So, if you can try talaga na mag-ipon, try talaga kayo na mag-prepare in advance. If malayo pa yung PD ninyo, it's your best chance po na mag-ipon talaga or mag-invest para pag naging current kayo, may pera talaga kayo na mapupul. Especially para like us na ang laki ng family. So, kailangan mo din ng malaking pera. So, based po yun sa nagastos namin before pa kami umalis. So, sa mga alam ko may mga nagtatanong talaga for the pocket money. Wala. Hindi talaga. So, bibigyan ko lang kayo. Hindi ko alam kung allowed to ha, pero so, gusto ko naman talaga mag-share. Hindi naman ako nahihiya. So, sa dami ng nagastos namin doon pa lang sa Pinas, sa St. Luke's, doon sa interview, doon sa mga plane tickets namin, sa visa fees. Yung pocket money namin is nasa lang talaga. Hindi talaga siya umabot ng $4,000. Believe it or not, hindi siya umabot ng $4,000. Pero buhay kami ngayon. So, tips na lang din, tipid talaga ng mabuti. And then, ang laking tulong din ng assistance ni agency sa amin kasi binigyan kami ng pina-approve kami sa credit card sa Advantial. Yun kasi yung bank namin din for our salary payroll namin. Advantial na bank plus yun, pina-apply kami. Option talaga pag tip na din talaga pag inofferan kayo ng credit card, grab nyo na kasi kailangan talaga and kailangan nyo din mag-build ng credit score. So, kailangan nyo din at least start early if mayroon kayo, di ba? Kasi yung ng credit score is yung age lang ng credit history mo. So, yun din yung magmamatter. So, if you can start early, then start early. So, build your credit score na din. So, yun, credit card, hindi ka din at least alam mo ba na hindi ka din naman magugutom kasi meron kang credit card. And then, make sure lang din na mababayaran mo siya. Yun lang talaga yung tip. And, yung din kami, nag-apply din kami ng Medicaid kasi hindi pa talaga afford namin talaga na
full coverage ng insurance kasi nga madami. So, yun na din. So, pag-uusapan natin yan sa next vlog kasi ang haba na ng video natin. So, I really wanted to share with you guys yung monthly budget namin. So, for now, dito na lang muna tayo. And after ng aking appointment is 4 p.m., try natin na makapag-video ulit for the monthly budget. Kasi alam ko, importante din na mapag-usapan natin yung monthly budget ng Family of 7. Kasi alam ko marami ding nag-aabang. Kasi, kasi di ba bihira lang din naman yung nagma-migrate na malalaking family. So, yun. So, yun lang talaga ginawa namin. Nag-apply kami sa WIC, nag-apply kami sa Medicaid. At least nakakatulong din sa amin for now. So, yun. Dito na lang muna tayo. So, I'll try my best guys na makapag-vlog ulit. Actually, ito na yung listahan ko. So, yung time na lang natin. Kasi kailangan ko din pumunta dun sa aking isang appointment for today. So, busy-busy yan yung biti natin ngayon. So, tune in na lang guys kasi sa next video natin pag-usapan natin yung monthly budget. So, if you have questions, ma-upload ko tong video na to. So, if you have questions, comment down below para mapag-usapan natin sa next video kasi medyo din yung brain cells ko hindi na din masyadong gumagana sa dami ng iniisip. So, yun. I need you guys to mag-comment kayo if may na-miss man ako or if you want to clarify anything or something. So, comment lang po kayo. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye-bye! Yeah, this is my last appointment for today. Hindi pa pala kasi I need to go to Penhai pa later at 6:30 kasi open house ng isang high school. So, kailangan kong makausap din yung mga teachers. Chance na din na makausap yung mga teachers. So, medyo busy nga tayo today. Yeah. So now I'm done for this day. So hindi pa pala done for the day kasi mayroon pa akong pupuntahan na open house sa Penhai School. So magpapaka-mommy duties tayo tonight. So, and tomorrow big day na kasi work na ulit. So yun. Thank you so much guys for watching. Bye bye. Hi guys, I'm in this elevator. May elevator yung high school. Quick. Kinsa? Okay. Yan, tapos na kami sa amin. So nice. It's a best practice din sana. Yeah, best practice. It's nice to be enrolled here. Yeah. It's Lucky. grateful. I'd like to go Children, back the in my high school. kids are lucky to have a school like this. So, parang inorient kami lahat
ng mga subjects nila. So, lahat ng mangyayari until the school, buong school year. So, it's nice to know then na para alam mo yung mga mangyayari na alam mo din kung sila i-contact, alam mo din yung mga possible na para siyang university na high school lang. This is Penn High School. Andun din pala sa harapan yung middle school. Doon nag-aaral yung dalawang kids namin. Doon sa harap na dyan. Yan. Paul H. Schumacher Middle School. Yan. So magharap lang sila. Yeah. Oh my God, I'm so tired. So officially, tatapos ko na yung mga gagawin ko today. So time check, it's 6 p.m. na. Oh, 8. It's 8. Sorry. 8 p.m. na pala. So, yan. 8 p.m. Malapit na siguro. Malapit na yung sunset. So, we need to go home and go back to our kids. Lucky na tapos na. Kumain kami before kami pumunta. So, this is the school. Ang laki. Ang laki ng school. And it's just a parking lot. Ayan. So, na-meet namin lahat ng teachers. Subject teachers ng anak namin. So, it's good. It's a good thing na nagpunta kami para makumusta din namin yung performance niya. Tapos, okay lang din ba talaga siya sa school? Kasi yung sinasabi niya. And then the teacher said, yeah, he's doing great. Wow, that's nice. So, yun lang guys. So, good night everyone. Thank you so much for watching. Bye-bye!